Sabi nga po, yung meaning ng word ng faithful, pagiging faithful natin means loyal, reliable, trustworthy. Ito rin po ay nag-e-emphasize ng ating devotion, commitment, at tiwala sa Diyos. Amen? Kapag tayo po ay faithful sa Panginoon, sa mga maliliit na bagay, alam natin na ang pangako ng Diyos, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Amen? At kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, the process na ipinagagawa niya po sa atin, sa mga pinagdadaanan natin, mahirap man, andyan po ang Diyos, tapat po ang Diyos na sabi niya sasamahan ka niya. Siya rin yung magbibigay ng kaparaanan. Amen? Yun yung mga pangako ng mga Panginoon sa atin, ng Panginoon sa atin na dapat po nating pinanghahawakan. And yung small act, 'di ba po, ng kindness mo, small acts ng love mo, 'di ba? Have impact, have big impact. Yung maliit na bagay na pakikinig mo sa ibang tao, may malaking impact po 'yan sa maraming tao. Amen po ba? Kaya ngayong oras na 'to, ngayong umaga na 'to, na po, hayaan niyo na, um, ibaba ko po yung mensahe ng faithfulness unlock favor. Isa sa pangako ng Panginoon na kapag tayo po ay faithful, amen, God will unlock the favor. Amen? Ito po, isa po sa hypothetical question, amen, na if God offer you unlimited favor today, for in your job, your relationship, your opportunities, what would you do to get it? Amen? Yun po yung tanong na, ano yung gagawin mo kung bigyan ka ng unlimited favor today? Ngayong araw lang na to. So, purihin po ang Diyos. Pero alam natin ng Panginoon, po, minsan kasi tayo yung gumagawa ng favor. Alam niyo po yon, ugali nating mga tao, human nature po natin is, Panginoon, pagbigyan mo lang ako sa panalangin ko na to, pangako ko sa'yo. 'Di ba? Yun tayo. That is the nature of God. Pero sometimes, alam niyo po, kasalanan ng nangangako sa Panginoon. Lalo na po pag di natin natutupad. Kaya, alalahanin po natin yung ating katayuan. Nasa langit siya, nasa lupa tayo. Amen? Hayaan natin na ang God ang mag-favor sa'yo. At hindi ikaw ang nagbibigay ng favor sa God. Amen? Because ang lahat ng gawa natin is basahan po sa harap ng Diyos. Na kung akala natin nakagagawa tayo ng bagay po na parang ino-owe niya sa atin, no. Everything we do is maruming basahan po sa harap ng Diyos. At hindi tayo makakaabot. Amen? Salamat po sa grasya ng Panginoon kasi tinuturuan niya tayo na magpakumbaba, tinuturuan niya tayong maging mabuti dahil mabuti siya. Tinuturuan niya tayo magkaroon ng humility dahil may humility siya. Tinuturuan niya tayong magmahal dahil nagmamahal siya. Una siyang nagmahal. Tinuturuan niya tayong mag-sacrifice dahil nauna siyang nag-sacrifice. Lahat ng iyon, natutunan natin sa ating Panginoon at hindi sa ating sarili. Amen? So most people, malamang sasabihin po ninyo, work hard. 'Di ba? Tapos, network more, sabi nga ni Ate Jolly kanina. Or build a reputation. But Solomon, one of the wisest men to ever live, tell us something different. Amen? Today, we will look po sa Proverbs. Pakihanap po, Proverbs 3:3-4 po sa Tagalog as the anchor of our teaching today. So, written by King Solomon, known for many things, wisdom is one of them. Solomon encouraged us and never allow us encourage us to never allow love and faithfulness to leave our side. Na po, tinuturuan tayo dito ni Tatay Solomon na yung love and faithfulness, wag daw nating basta pong i-set aside. Po, dapat kasama natin yun lagi. Amen? So, sabi po sa Proverbs 3:4, sabi niya, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Sabi po sa The Message, the Bible, don't lose your grip on love and loyalty. Tie them around your neck, curve them initials on your heart, earn a reputation for living well in God's eyes and the eyes of
the people. Pabasa po sa Tagalog. Proverbs 3:3 and 4 po. Amen. Anyone po? May kasama po ba ako dito? Wait lang sis, na naghang yung phone ko. Wait lang. Proverbs 3 verse 3 to 4. Bagal. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ano? This is one of the um, wisdom po na ipinapaunawa sa atin na ang katapatan natin sa Panginoon. At bukod po sa Proverbs, marami pong mga Bible verse ang nagsasabi na kung tayo po ay magmamahal at magiging tapat po, amen? Magiging faithful tayo. Marami po tayong mga pribilehiyo at benefits na makukuha at yun po ang pangako ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, ang taong nagtatapat sa Panginoon, di ba? Hindi po nawawala ng pag-asa. Marami pong mga pangako ang Panginoon. That is the power of His promises. Amen? Nagbebenepisyo sa'yo, hindi lang sa'yo. Even sa 10th generation pa ng iyong mga pamilya. Ganun po ang Panginoon. Amen? So, ang key statement natin dito, let love and faithfulness never leave you, kapatid. Pangalawa po, key statement natin, bind them around your neck. Kailangan kasama mo to, itali mo daw sa leeg mo. Amen? Para hindi makawala sa'yo, lagi mo siyang kasama kahit saan ka magpunta. Amen? Ang katapatan po at ang pag-ibig. Ang love, katapatan, faithfulness kasi sa Tagalog po, kailangan daw, dala-dala mo to. Hindi po kasi nungalingan, katapatan po. Amen? Kasi ang kasinungalingan, hindi si Lord ang tatay natin doon. Iba. Amen? Kaya katapatan daw, lagi nating itali sa leeg natin. And then, ang key statement natin is, write them on the tablet of your heart. Ikintal mo sa puso mo. Amen? Lagi mong baunin sa puso mo. That is the wisdom po na nagmumula sa isang king na wala siyang hiningi nung siya'y binigyan po ng pagkakataon na bigyan ng regalo kundi ang wisdom. At ang dahilan niya noon para mapamahalaan ko ang people of God. Amen? At napakahalaga po, ikaw at ako, napakahalaga kahit saang lugar ka mapunta, mapapamilya mo, kaibigan mo, trabaho mo, kapatid, sa pamahalaan ka man, o sa ibang tao, unbelievers, napakahalaga na may dala kang wisdom. Amen? Napakahalaga na may wisdom ka na nagmumula sa Panginoon. At hindi lang knowledge sa mundong ito. At napakahalaga din ng may kaunawaan po ang bawat isa sa atin saan man tayo magpunta. Kaya kasama ang puso natin, amen, ang isip natin, amen, magkakasama po yun dapat. We have understanding. So, ang keyword po natin, let's begin by understanding two. Amen? Ano po yung dalawa na yun? Keyword found in the passage, love and faithfulness. Amen? Love, kalakip po nito ang mercy. Amen? So sa Hebrew po, tinatawag siyang hesed. Goodness, kindness, and faithfulness. Faithfulness or obligation that arise from the relationship. Amen? Yun po yung biblical meaning po ng love. And faithfulness po is truth, katotohanan. Sa Hebrew po, tinatawag itong emet. Means sureness, reliability, stability, amen? And something someone can rely on because it is stable. Nananatili po ito. Hindi ito pabago-bago pag tapat ka. Kahit nga sa Tagalog, yung tapat po. Pagbaligtarin mo, tapat pa rin yun. Nananatili yung tapat. 'Di ba? Basahin mo siya patalikod, tapat pa rin. Basahin mo paharap, tapat pa rin. Amen? So, the command to bind God's word appear in Deuteronomy 6:4-9 po.
Pahanap po, no? Deuteronomy 6:4-9 po sa Tagalog. Passage known as the Shema, one of the most central declaration po of faith ng mga Judaism. So, ang symbolize po ng ating bind, na po kasi mababasa nyo doon sa scripture, sa babasahin ko, maririnig nyo po yung word na bind. So, ang bind po, amen? So, basahin po muna natin, ano po? Sabi niya sa Deuteronomy 6:4-9, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. This commandment that give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbol on your hands and bind them on your forehead. Write them on the doorframe of your houses and on your gates. Pabasa nga po sa Tagalog, Deuteronomy 6:4-9. Deuteronomy 6:4 verse 9. Opo. Wait lang po. Bagal lang kasi yung net. Ayan. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa iyong mga puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Grabe, ano po? So, bind. So, ibig sabihin po dito, nagsisimbolize po ang bind physically and spiritually carrying God's word. Na po? Dalhin natin, daladala natin to kahit saan tayo magpunta. Ituro mo pa sa mga anak mo. Amen. Isulat mo pa sa bawat hamba ng iyong pintuan. Amen. Bind, na po? Physically, kasi nabubuhay tayo sa mundong ito, and spiritually carrying God's word. Hand binding, na sabi sa kamay mo. Dalin mo sa mga kamay mo. Hand binding, i-bind mo siya sa kamay mo. Because of your action, mga kapatid. Your action. Kaya ingatan po ninyo yung lahat ng ginagawa ng mga kamay ninyo. Ano po? Ingatan po natin. Kung ano mga ginagawa ng mga kamay natin. Spiritually and physically. Forehead binding. Forehead binding. Sabi niya, sa forehead daw. Ilagay mo sa forehead mo. Amen? So, dito po, sinabi dito, bind them on your forehead, di ba? Sabi niya sa verse 8, tie them as a symbol on your hand and bind them on your forehead. Sabi po, sa forehead, binding sa thoughts. Sa isip mo, kapatid. Lagi mo tong isa-isip. Amen? Nakikita sa action mo at nasa isip mo din. Hindi yung iba yung ginagawa mo, iba yung iniisip mo, iba pala yung motibo mo, kasalanan po yun. Dapat, kung ano yung ginagawa mo, yun din yung sinasabi ng isip mo. Amen? Huwag pong hypocrite, huwag pakitang tao, huwag plastic. Amen? So, dapat yung laman ng mind mo, amen, yun din yung ginagawa ng katawan mo. Physically, spiritually. Bakit po? Kasi ang Diyos po nakatingin sa puso mo. Amen? So, God's command should guide both. Amen? Thoughts and action. Yun yung command ng Panginoon. Para makamtan natin ang favor of God and promises ng God, we should do something. Na po, sa bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin, gawin po natin tong pareho. If we need to do both love and faithfulness, God is commanding us na ma-guide tayo ng both things na to, thoughts and action.
Amen? Dahil yung love na yon at yung faithfulness na yon, di ba? You should carry thought and action. Amen? So, yun po yung pinapaalala sa atin. Sabi niya sa verse 9, write them on the door frame of your houses and on your gate, mga kapatid. Sabi sa Tagalog daw, sa hamba. Di ba? Sa dingding at hamba ng bahay mo. Amen? So, makikita po natin dito, faithfulness should shape both our personal lives. Yun po yung kumakatawan sa door frame mo. You know, yung personal life mo. And our public witness, the city gate. Saan ka man magpunta, kapatid? Sa bahay mo, di ba? Or sa city gate. Sabi niya doon, write them on the door frames of your houses and on your gate. Amen? So, saan ka man magpunta, sa buhay mo personal, o nasa public ka man, makitaan nawa po ang bawat isa sa atin. Amen? Ng faithfulness po. Hallelujah. Why does this matters? Bakit to mahalaga, Sis Beb? Amen? Kasi ito po yung magre-remind sa atin how close God's word should be in our life every day. Kung paano ka namumuhay, doon nakikita kung gaano ka ka-close sa Diyos. Amen? First point po natin, faithfulness to God, to God's word shape your character. Like I said po, kung paano ka namumuhay, doon po nakikita. Amen? So the more we internalize Scripture, the more it change how we live. Amen? Pag naa-absorb natin yung Word of God, nagmamanifest siya sa buhay natin. Na marami pong tao na basa lang ng basa ng Scripture, kabisado ng Scripture, pero walang power. Ang galing magsalita, pero hindi mo nakita nagmamanifest sa Kanya. Amen? Kasi yung pala, ang galing lang manood ng YouTube. Amen? Hindi naman pala nagkakaroon ng intimacy, one-on-one sa Lord, panood ng puro, nood ng YouTube. Amen? Hindi po masama. Kaya lang baka, 'di ba? Baka imbes na mas malalim pa yung pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon to shape your character. To shape you. Hindi nanonood ka, para ito'y sabihin ko sa ministry. Ito para ituro ko sa iba. No. Ituro mo sa sarili mo muna. Kasi you need first. Amen? Ikaw, ang unang nangangailangan ng lahat ng narinig mo. Hindi yon sa ibang tao, para yun sa'yo. To shape you. Para makitaan ka, hindi para makitaan mo sila. Kasi most of us, naghahanap tayo ng character sa iba na dapat tayo yung may character. Amen? We have to transform our thought. Hayaan natin na sa pamamagitan ng Word of God, God will transform our thought. Amen? At sa pamamagitan ng ating faithfulness sa God's Word, na nagkakaroon tayo ng oras para sa Panginoon. Hindi nauubos sa ministry lang. Kapatid, oo, tamang may ministry tayo. May prayer intercessory ka, may every morning ka, may gabi ka pa, may panghating gabi ka pa, may madaling araw. Pero ang tanong, nagkakaroon ka ba ng one-on-one kay God para mag-aral talaga ng kanyang salita? Na wala kang kasamang iba kundi ikaw lang at siya? Para ma-shape, ang alin po? Para ma-shape our decision. Kasi kapatid, tuwing nagdi-decision ka, hindi mo kasama yung kasama mo sa ministry. Hindi pwedeng sandali lang tatawag mo na ako kay Sis Beb para makapag-desisyon ako. Tawag mo na ako kay Sis Jolly para makapag-desisyon ako. Hindi, kapatid. Kasi kapag nagdi-desisyon ka para sa sarili mo, sometimes nilelet ka ng Panginoon na mag-isa para mag-desisyon para sa sarili mo. Amen? Yes, ini-inspire ka ng Holy Spirit. Amen? Lalo na kung close ka sa Kanya at i-inspire ka ng Word. That is the power. Amen? Ng God's Word. Yun ang pangako niya sa'yo. Itatransform ka nito. Yung thought mo mababago. Kaya nga pagtingin mo sa mga tao na dating tayo din na makasalanan, amen? Mag-iiba yung paningin mo sa kanila.
Bakit? Kasi the God Word manifests in you. The God Word nag-absorb sa'yo. Kaya nagkakaroon ng power yung spiritual eye mo, nagkakaroon ng power yung spiritual hearing mo, nagkakaroon ng power yung hands mo, yung feet mo, 'di ba? Yung thought mo, yung heart mo. Nagkakaroon ka ng habag sa mga taong yun. Bakit? Because the Word of God have power. Because the Word is God. Amen? Pero kung nagbabasa ka lang ng scripture, nagkakabisado ka lang ng scripture, amen? At hindi mo naman ina-absorb, nininourish mo sa spiritual mo, yung laman ng word na yon, amen? Wag nating gawing useless. Na parang dinadaanan lang na mata mo pero hindi na-absorb ng mind at puso mo. Because it's help you to transform your thought and help you to shape your decision. My decision. And ano pa po? It's direct our action. Dinadirect yung action natin nito. Kapag nagbababad ka sa salita ng Diyos at nagpapalalim ka sa salita ng Panginoon, mga kapatid, nagkakaroon ka ng matatag na foundation. Stable. Kaya ka may stability. Amen? Kaya ka malakas. Diba? Kaya ka nasusustain. Kaya kahit pagod physical mo, excuse me po, yung spiritual mo malakas, sinusustain ka ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. That is the promise ng Word of God. Amen? Nakakapagpalakas kasi ang sarap po kayang i-direct ng action natin. Alam niyo po ba na sometimes kapag dinirect ka ng Lord ng action mo, sa mga ginagawa mo, dinadirect ka niya, sa mga dapat mong gawin, tulungan mo yan, anak. Minsan masakit para sa'yo pag umano yung flesh mo, pero alam niyo po ba yung benepisyo nun? Dobleng, thousandfold na babalik sa'yo. Amen? Kaya ang kayamanan po, hindi lang nakikita ng mata. Na po? Kaya nga sabi niya, mabuhay kayo sa espiritu at katotohanan. That is part of our worship. Hindi yung umaawit ka lang. Amen? Hindi po ang worship yung umaawit ka lang, nagigitara ka lang, hindi. Sabi ng Lord, 'di ba? Sambahin mo ko sa espiritu at katotohanan. Amen? Marami pong awit ng awit diyan, perform ng perform. Ang gagaling ng mga talent pero yung puso wala naman pala sa Panginoon. Pagbaba ng pulpito wala naman pala sa Panginoon. Amen? Know how to be faithful. Know how to be true. Kasi kapag naging totoo ka sa Lord, hindi ka lang niya ida-direct. Ililid ka pa niya, iga-guide ka pa niya. Amen? Kasama mo ang presensya ng Panginoon saan ka man magpunta. Ganun yung promises ng God sa kanyang mga salita. Hindi po to pangako ng tao. Hindi po to salita ng tao. Sabi mo sinungaling ang tao at ang Diyos lang ang totoo. Amen? Kaya there is something beautiful that happens when God's word shape human perspective. Kapag ang Diyos ang nagtuturo sa'yo sa perspective mo sa trabaho, pamilya, anak, asawa, unbelievers, kapwa mananampalataya, iba yung magiging impact. And sisiguraduhin ng Panginoon sa'yo, epektibo to kapatid. Pero kung ginagawa mo lang yan para sa impact and glorification ng sarili mo, amen, babagsak ka. Masakit pong lumagapak, lalo na pag lumilipad ka ng mataas. Amen? Masakit po ang lagapak. Kapag mismo, akala mo demonyo yung humihila sa ipababa, yung pala Diyos. Kasi sobrang yabang mo na. Kasi sobrang mapagmataas mo na. Sobrang pasikat ka na. 'Di ba? Sobrang boastful ka na. 'Di ba po? Hindi po lahat ng pagbagsak, kaaway po ang gumagawa. Amen? Sometimes po, kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa salita niya, kapangyarihan ng Panginoon na magpayaman at magpahirap, kapatid. Hindi yun kapangyarihan ng demonyo. Kapangyarihan yun ng Diyos.
Kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Amen? Kaya napakahalaga po, kapag ang nagsishape sa atin is God's Word, marami pong mababago sa decision mo, sa action mo, sa direction mo. Amen? Kaya napakahalaga po ng katapatan at pag-ibig. Amen? Kasi una sa Diyos at sa tao. Para hindi ka mahirapan. Kaya nga sabi niya, love God first. 'Di ba? Kasi pag natutunan mong mahalin ng Panginoon una sa lahat, hindi mo lulukoy asawa mo. Bakit? Tapat ka sa Diyos eh. Pag natutunan mong maging tapat sa Diyos una sa lahat at nagmahal sa Diyos una sa lahat, mamahalin mo lahat ng tao sa paligid mo, walang mahirap para sa'yo. Bakit? Inuna mo siya eh. Amen? Kasi tinuruan ka niya, didisiplinahin ka niya. Habang minamahal mo siya, dinidisiplina ka niya. Tinuturuan ka niya, tinutulungan ka niya. At hindi lang yun, pinagtatagumpay ka niya. Amen? It doesn't just shape you. It's also shape what we believe. And also how we respond to challenges. To interact with other and pursue purpose. Amen? Yun yung ginagawa ng God's Word sa atin. It become the foundation of our conviction. Kaya nga kapag mali na yung ginagawa natin, meron agad tayong conviction. No? Konsensya is different sa conviction. Magkaiba po yun. Nung ikaw ay nakatanggap sa Panginoon, hindi na konsensya ang meron sa'yo, conviction. Mali yan, Ate Annalisa. Hindi mo dapat ginagawa yan. Mali yan, Ate Jenna. Hindi dapat ganyan yung pagtato mo sa kapatid na yan. Diba? Ikaw ang representative ko. You are my ambassador sa lugar na yan, Ate Deborah. Mag-iingat po tayo sa pagre-represent natin sa Diyos natin because it's not about you anymore. Ate Jolly, hindi na to tungkol sa'yo. Kapag sinabing nakipag-isa ka sa Panginoon, may nakatatak na pangalan sa'yo. Jesus Christ. Yun ay pangalan mo. Kaya ingatan po natin yung pagre-represent natin bilang mga Pilipino, mga OFW nasa ibang bansa. Ingatan mo. Kasi maraming nanonood sa'yo. Pinapanood ka ng mga anghel sa langit. Pinapanood ka ng mga tao sa paligid mo. Pinapanood ka ng anak mo. Pinapanood ka ng nanay mo kung paano kanya pinalaki. Pinapanood ka ng tatay mo. Pinapanood ka ng leader mo. Pinapanood ka ng pastor mo. Pinapanood ka ng mga kapatid mo. Pinapanood ka ng asawa mo. Amen? At ito pa po yung ibang bagay na mag-shape. When we remain faithful to God's words, eternal focus. Amen? Yung scripture, nagsiship po ito, yung word of God nagsiship po ng view from temporary struggle to eternal purpose. Tinuturuan niya tayo dito na lahat pansamantala lang ng struggle sa mundong ito. It helping us to see beyond the moment into God's greater plan. Na yung temporaryng paghihirap natin, may greater plan ang Panginoon. Amen? Selflessness over self-preservation. Yun din po ang tinuturo sa atin. Biblically, shape po ng perspective move us from self-centered thinking to the life of sacrificial love and service. It preserves you. Amen? Divine wisdom over human reasoning. Hindi ka na magre-reason ng mga worldly reasoning. Kasi the Word of God will help you instead of relying on your own understanding, we begin to trust in God's wisdom, leading to better decision and clear sense of direction. Amen? Kaya nga, tayong mga tao, tayong mga mananampalataya who live with biblical wisdom often find favor. Saan? In relationship. Amen? In business. And in leadership. Diba?
Hindi niyo po ba nararamdaman yon kapag meron kang wisdom biblically, di ba yung favor of God, meron ka rin. Kaya nga sabi sa word natin, di ba, may God's favor ka at may man's favor ka. Amen? So, not because they are seeking favor. Pero binibigay yun sa atin ng Panginoon. Kapag nakikita niya that we are faithful and we love. Amen? Bakit? Kasi kapag nagmamahal ka at tapat ka sa Panginoon, you are walk in integrity, wisdom, and discernment. Binibigay yun lahat ng Panginoon sa'yo. Bakit? Para hindi ka magkamali. Para hindi ka mabigo. Amen? Kasi you are walking in His Word. And that Word is His promises. Amen? Sabi niya nga sa Psalm 1:1 and 3, Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way of the sinner. Sinners take or sit in the company of mockers. But whose delight in the law of the Lord, and who meditates on law day and night, that the person is like a tree planted on the stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prosper. Wow, ang sarap, di ba? Ng pangako ng Panginoon. Grabe. Kapag hindi ka daw nakikisama o nakikiupo sa mga taong makasalanan. At nade-delight sa'yo yung Word of God sa buhay mo, minemeditate mo siya day and night. Yung tao daw na to, para siyang puno na nakatanim. Diba? Sa isang batis na hindi natutuyuan. Anumang season. Kasi this life, kapatid, dito sa mundong ito, everything is about season and time. Amen? Sabi nga sa Ecclesiastes, may panahon ng kamatayan, may panahon ng panganakan. Everything in this world, under the sun, sabi po, is all season. Tingnan nyo, even ang tag-ulan, taglamig, tag-init, amen? Winter, it's all season. Life in this world is season, pero sabi sa pangako ng Diyos, anumang season sa mundong ito, hindi ka matutuyuan. You will prosper. Amen? So are you binding God's word or reading it occasionally? Amen? Yan po yung tanong sa atin. Point 2. Faithfulness position you for kingdom impact. Amen? So several biblical figures found favor with God and man because were consistently faithful. Sino po yung mga tao na yan? Na naging faithful biblically? Si Joseph, napunta sa prison. Amen? Pero naging faithful. Naging second in command. Diba? Pinreserve ng Lord. Amen? Nilagay sa position. Daniel, naging faithful sa Lord. Faithful in Babylon. Nagkaroon ng favor with king. Amen? Esther, walking obedient. Pinosisyon po to save her people. Name it, mga kapatid. David. Si Tatay David, naging faithful sa pag-aalaga ng tupa. Pinamahala na maging king. Amen? Kaya love and faithfulness, mga kapatid, you will become kingdom asset. You will give impact sa kingdom ng Lord. Kingdom impact means your life is actively reflecting God's love, truth, and purpose in a way that influence other and advances in His work. Amen? Yung tumatrabaho ka dito sa mundong ito na pinadala ka ng Panginoon bilang kingdom asset niya. Na dahil sa'yo, katulad ni Tatay Peter, may 3,000 na mahigit na taong naligtas at nabago because of your kingdom impact. Hindi impacto. Hindi ka kingdom na maging impacto sa mga tao sa mundong ito. Kailangan may impact ka. Amen? Kailangan impact. Kingdom impact. Yung isip ng may kingdom na pag-iisip.
na sa Panginoon ka nagtatrabaho. Puso na sa Panginoon ka unang nagmamahal para mamahal mo yung mga hindi ka mahal-mahal. It doesn't mean that you have a platform or a title, amen? Or a big following sa social media. Di ba? Hindi po ganon yung pinag-uusapan natin dito. Amen? It means that in your daily life, di ba po, is making eternal difference. Eternal difference, mga kapatid. Amen? So, paano ka po nagiging kingdom impact? Isa ka ba sa isang mananampalataya na nag-i-invite ka ng kapatid mo sa church? Na yung upuan mo, tinatayuan mo just because you want her to sit or you want him to sit para makinig ng Word of God? Are you listening and encouraging someone with God's Word para maging kingdom impact? Are you leading example to stand for truth o isa ka sa nagsisinungaling? Amen? Are you loving sacrificial para sa kingdom impact? Are you teaching your children about goodness para ka maging kingdom impact? Are you living generously and giving sacrificially para makita yung kingdom impact sa'yo? Third point po, faithfulness built legacy. Ang faithfulness mo sa Panginoon, nagbibuild ng legacy. Yung mga Israelite po were told, pass down God's word and speak in His faithfulness for future generation. Today, sa araw na to, yung faithfulness po can create favor for future generation. Our choice shape the legacy that we leave behind. Kapag tinuturuan mo yung mga anak mo, sabi nga, mawala ka man sa mundong ito, mapalad yung batang yun kasi may Diyos pa rin siyang inaasahan. 2 Timothy 1:5 po, sabi dito, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I am persuaded, now live in you also. Si Tatay Paul, sinabi niya to kay Timothy. Amen? Na-remind siya sa katapatan ng lola niya at ng nanay niya, at umaasa ako na nasa iyo din. Kasi that is the legacy. Amen? Akala lang natin hindi nanonood yung mga anak natin sa atin. Pero tingnan nyo, minsan kapag nakipag-away ka, yan bang Kristiyano ma? Nakikita pa naman kita na nagtuturo tapos nakikipag-away ka. Di mo napapansin, pinapanood ka pala ng anak mo. Aware pala yung anak mo. Diba? Ma, bakit ganyan ka? Pa, bakit ganyan ka? Sagot ka ng sagot sa mama mo. Di ba nagtuturo ka sa mga bata? Tinuturuan mo pa sa ministry mo, mga kabataan na huwag sumasagot sa magulang. Ba't ikaw? Sagot ka ng sagot, binabastos mo yung mama mo. Di ba? They're watching. Yun ba yung legacy na gusto natin ipaano sa anak natin? Kasi honoring your mother and father is the only promises. Only promises po sa word, sa commandment ng Panginoon, pangako ng Diyos na may utos na may kalakip na pangako. Honor your mother and father. Amen? So, let faithfulness be our daily habit po. Yung katapatan, maging daily habit po natin. Hindi lang occasionally effort. Be faithful in the small things. Kasi nakikita po tayo ng Panginoon and God will reward you. God will give you favor. Hindi mo kailangan mangako sa Panginoon just to give you favor. Let the promises of God give you favor. Amen? Kasi hindi babalik ang salita ng Panginoon sa Kanya. Pero yung salita mo pwedeng bumalik sa'yo. Just because you're not faithful to your word. But God's word is faithful. Kahit saan mapunta. Maglalaho lahat ng mga pangako natin. Maglalaho lahat ng mga bagay sa mundong ito, but not the word of God. Hindi ang pangako ng Diyos. Trust that favor comes not from striving, but from abiding in Him. Kaya lagi nating i-abide po ang ating sarili sa Panginoon. Ikintal natin sa leeg natin, sa puso natin, sa isip natin, ang salita ng Panginoon. I-absorb ng spirit ng soul
ng physical mo. Kasi hindi pwedeng maghiwa-hiwalay din yan. Amen? Hayaan mong pagharian ka ng Panginoon. Hayaan mong ang katapatan ng Panginoon ang magiging ng favor sa'yo. Kahit nag-iisa ka na lang nakatayo, maging tapat ka pa rin. So this time, identify one area where you can bind God's word more intentionally in your daily life, mga kapatid. Ito yung homework natin. This is not our home. Pero ito yung training ground natin. Sa langit, wala ka ng kaaway. Amen? Ito yung training ground mo para maging patient ka. Ito yung training ground mo para mag-forgive ka. Ito yung training ground mo para magmahal ka. Kasi sa langit, wala nang ganun. Hindi ka nasusubukin. Amen? Dito lang yun. Kaya kapatid, commit the faithfulness in that area. Trusting God for the favor that follows. Amen? Kaya abide in God. Love and trust and be faithful sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po at purihin po ang Diyos. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, O God. We magnify your name. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na kung paano mo pinapakita sa amin yung favor mo sa power ng pangako mo sa amin, O God. Na kung mapagkakatiwalaan kami sa maliliit, kung magtitiwala kami sa iyo sa proseso mo, yung mga small act po ng aming pag-uugali ay may big impact sa ibang tao. And Lord, yung faithfulness and love, Lord, na nag-a-unlock ng mga favor mo, Lord, hayaan mo na mag-manifest po sa bawat isa sa amin. Maging kingdom impact kami sa mga tao, O God. Matanim sa puso namin, sa isip namin yung mga salita mo, Panginoon, upang magabayan kami na matransform yung thought namin, ma-shape yung decision namin, ma-direct kami sa action namin, O God, in the mighty name of Jesus. Tulungan mo kami na maging faithful sa word mo to shape our character, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging faithful sa position para sa kingdom impact na maging asset kami ng kingdom mo, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, hayaan mo na ang faithfulness mag-build ng legacy sa generation na iiwanan namin sa mundong ito. Purihin at dakilain ka. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi ka magbabago. Ikaw ang Diyos noon, ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Kaya maraming salamat na buhay ka at hindi ka Diyos ng mga patay. Salamat na hindi ka bingi at nakikita mo kami hindi ka bulag. Kaya purihin ka, O Diyos, dakilain ka at lulatiin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Jolly.